Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano gamitin ang conditional formatting. So, ito yung sample ng dashboard. Yan yung per salesman, target nila. Tapos, itong week 1, week 2, week 3, week 4, yan yung sales nila per week. So, sa loob niyan, yung sales nila ng per day. So, itong sample na to, sales update as of August 19. So, ito yan, August 19. So, ito yung selling days nila. So, sa baba, 24 yung selling days nila, nakaka-20 days na sila. So, equivalent yan ng 83%. So, ang gusto kong mangyari ngayon, lahat ng below 83% gusto ko pumula. So, ito, pumula, ang mga to, yung below. Yung above naman, ang gusto ko mag-green. Yan. So, dyan ang papasok yung conditional formatting. Ang gagawin natin, highlight natin yan, click natin conditional formatting, highlights, less than. So, click tayo dito sa 83. Tapos, yan, light red fill with dark text. Dark red text. Okay natin. So, ulitin natin, conditional formatting, highlights, greater than naman. Greater than, click natin to. Tapos, green. Okay. So, ayan na. So, mas madali na natin makikita kung sino-sino yung mga ahente na above dito sa norms. Tapos, sino-sino naman yung below. For example, naglagay kayo ng benta dito sa August 20, sample lang naman, no? Naglagay kayo. So, ito, August 20 na to. Yan, August 20. Tapos, ito, syempre, magdadagdag. Lagyan natin ng 21. So, 88% na yung arms. So, automatic, yung below 88%, magpupula siya. Ito si Glenny, kulay green siya kasi 83% yung arms. Ngayon, dahil sa 88% na, below na siya, kulay pula na siya. So, balik natin. So, ayan, 85%. Okay? So, mas madali na makita kung sino-sino yung kinakailangan ng tulong.